kalagitnaan na tayo ng linggong ito, guys. Yes! Grabe naman. That's Parang right! ano na, Wednesday na kagad, ano? At dahil gusto namin na mas mapag-good vibes kayo, mga kasangbahay, marami kaming exciting at fun-filled activities na inihanda para sa inyo. Kaya just sit back. Sit box? Box? Ay, dami mong liko. Paano yung sit box? Ilan yan? Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Box. 5 kayo eh. Lima tayo naman eh. yan. Oo. Sit box, Sit back and relax. Dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Feeling ko kasi ano yun, parang beatbox, gano'n. Sit box. Akala mo sasabihin Sit ka, box. relax. Sit back, relax. Pero syempre mga kasangbahay, mas magandang umaga kapag meron din tayong magandang music. Kaya haharanahin tayo ng live mamaya ng isang talented artist from KDR Music House. Naku, abangan nyo ha. Kilalanin natin siya mamaya. At dahil rainy season na, official na po na tag-ulan na sa ating bansa, kailangan handa ang kalusugan ng ating katawan dahil mas laganap na po ang waterborne diseases tuwing tag-ulan. Kaya alamin natin mamaya kung ano-ano nga ba ang mga sakit na nakapaloob dyan at kung paano ito may iwasan sa ating usapang pangkalusugan. Yon, and speaking of tag-ulan, kayo ba anong rainy season essentials nyo at bakit? Pag mga tag-ulan, ano yung mga pine-prepare nyo? Payo. Tayo. Kasi ako ma-raincoat na tao. Kasi meron di ba ma-raincoat sila? Hindi kasi ako ganun eh. Ako So, payong siguro tayo. kailangan kapote, di ba pwede magpayong Oo, tama na. Balik mo motor na, no? Depende sa trip. Pero lagi ka bang may baon na kapote? Oo, kailangan Ay, talaga. very Kahit good. nga hindi Rain or tag-ulan. shine. Oo, kahit di tag-ulan kasi di mo malalaman. Tsaka yung ano din, yung iba kasi parang ano lang, di ba, kapote lang talaga. Ako gusto ko rin yung meron sa sapatos. Wow. Yung talagang, Oo, umaputik. At hindi saka, lang buti minsan yung kahit hindi naman maulan, minsan pagka kunyari basa yung kalsada, tapos may mga kasabay ka ng mga sasakyan. Tilamsik. Talsik-talsik sa'yo lahat ng mga tubig sa daan. Si Lino yun, anong raining? Kayo, payong din. Payong din. Siya, Ira. Ako hindi ako mahilig magdala ng payong. Kaya kung napapansin nyo, lagi akong may parka, yung utility jacket. Rain or shine naman yun, okay naman siya isuot. Pero dahil makakalimutin kasi ako sa payong talaga, dati pagka nagdadala akong payong, kunwari sa school, naiiwanan ko siya, ganyan, or nami-misplace ko lang. Kaya ngayon, utility jacket. Lagi lang ako may hoodie. Lagi ka ba napapalaggalitan ni Mami? Pati tumbler ko, yung mga Naiiwan. So, ikaw, Ian. Sa akin, yung parang siya, jacket din, basta may hood. Tapos yung parang siya, waterproof, something na gano'n. Kahit gano'n lang, okay na. Basta may hood, natakpan yung ulo. Kayo naman mga kasangbahay, ano yung must-have mo tuwing rainy season at bakit? I-comment nyo lang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Must have din kapag tag-ulan yung mga sabaw na pagkain. Oo. Parang hindi pwedeng wala yun, no? Pero habang hinihintay namin ang comments nyo, mga kasambahay, pakinggan nyo muna itong mga magandang balita natin from Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May libre pong online course sila sa Information and Communications Technology o ICT, Entrepreneurship, Artificial Intelligence, Marketing, Finance, at other in-demand competencies. Through TESDA online program o TOP in partnership with International Center for Technical and Vocational Education and Training of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Univoc at the HP Foundation. Ibig sabihin, yung mga courses sa HP Life program na related sa mga ito ay magiging under na rin ng TOP or ng TOP para maging digitally empowered at globally competitive ang working Filipinos. Kaya sa mga gustong matuto nito, mag-enroll na sa etesta.gov.ph. Nako, magandang ma-try Libre. natin yan kasi ang naman natin, ang mundo natin talaga nag-i-improve yung technology. So sabayan natin siya Tama. para hindi rin tayo mahuli dun sa mga kailangan nating matutunan when it comes to technology. So That's ito, right! magandang simula na to. Ang dami pang mga international organizations naka-partner. So magandang opportunity para sa mga gustong matuto. Pa-level up na yung mga programs natin sa TESDA. Nakaka-proud.
At very accessible kasi online nga. Hindi mo na kailangan bumiyahe pa. And speaking of biyahe, abiso naman sa ating mga motorista. Simula kahapon, June 9, 2026, pinatupad na ang oil price hike ayon sa announcement ng DOE at iba't ibang oil companies sa bansa. 5 pesos and 77 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. May price hike din ng 8 pesos at 10 centavos per liter ng kerosene. Ako kaya pala nakita ko nung last week, di ba last week or last 2 weeks, nag-rollback na, bumaba na. Kaso parang babawiin na naman na itong price hike na ito. Nagulatan na lang talaga sa presyo ngayon eh. Wala nang constant na, ito lang, ganito lang, stable muna siya. Pero ito, sige, baka ma-stress pa tayo mga kasangbahay. Ito naman ang ating weather outlook ngayong araw. Here in Metro Manila, 25 to 30 degrees. 33 degrees po ang temperature at 30% lang po ang tsansang umulan. Matindi pa rin po ang inita kaya iwasang magpagod at magbilad sa labas para iwas po ang heat stroke at lagnat. Yes, sa Cebu naman po tayo, 27 to 33 degrees ang temperature with only 20% chance of rain. Naku, maaraw po sa inyo. Pero syempre, magdala pa rin kayo ng payong kung lalabas dahil useful yan kasi baka biglang umulan o kaya sobrang init naman ng araw. Eto naman, 20% lang din ang tsansang umulan sa Davao at 25 to 33 degrees naman ang temperature. Siyempre, mga kasambahay, magsuot pa rin ng maluwag at komportable na damit, no, para hindi kayo mahapo sa sobrang init. At always drink enough water para lagi kang hydrated. At siyempre, mapawasan din yung chance na magkasakit tayo. Kaya stay safe, informed, mga kasambahay. Yon, ito naman ang ating sun update today. Sumikat na ang araw simula kaninang 5:26 ng madaling araw. Muli naman itong lulubog mamayang 6:25 ng hapon. At hindi natin makikilala. Maikakaila. Maikakaila ang artificial intelligence o AI ay unti-unti nang nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Mula sa simpleng paggamit ng mga gadget, mas napapadali ng ma-access ang paggamit ito at patuloy pang lumalawak ito para sa users. Kaya this morning, tatalakayin natin kung paano natin magagamit ang AI sa mas praktikal at kapaki-pakinabang na paraan with Master Trainer ng AI Ready ASEAN Program na si Arian Dave Checa. Uy! Good morning! Rose! Hey, dito ka daw. Dito tayo, Rose. Rose natin yun. Good morning! Si Arya, no? Bati ka muna sa mga viewers natin, Arian. Good morning po sa mga kasambahay natin na nanonood ngayon ng Good Morning Kuya at syempre kay Kuya po. Good morning Kuya. Yaon! Eto na nga ang tanong. Ang tanong! Tawagin mo muna siya, Master. Master! Boss! Ang tanong, para sa mga hindi pa ganong pamilyar, ano ba itong artificial intelligence o AI? Para sa mga, siguro hindi masyadong techie. Para lang tayo magkakwentuhan no? Kasi nung nakaraan, pag-usapan na natin Pero yun nga, yung AI sa simpleng term ay yung ability ng computer na matuto ng mga bagay na dati kailangan pa ng human intelligence, kumbaga. Dahil doon nga sa word na artificial intelligence, siguro mas madali natin siyang matututunan kung may pakita ko sa inyo yung magiging demo natin. So short lang to, short demo lang na ano nga ba talaga yung pinaka-basic ng AI, kumbaga. So dito, Yeah, kita pala. yan, Kita pala sa kita screen, sa oo. screen Na-AI na tayo, nasampulan na agad. Kasi mas madali natin siya maintindihan Meron tayong tinatawag dito na teachable machine na product ni Google. So, papakita natin ngayon. Maglalabas tayo ng example. Ayan. Iyan, nakita kita. Oo, Ginagawa mo dun. Ayan. So, tuturuan natin yung computer na kung ano yung bagay na gusto nating ituro sa kanya. Halimbawa ito, mouse. Halimbawa yan.
So, ang ginagawa natin ngayon, tinuturo natin sa kanya kung ano yung itsura ng mouse. Okay, yan. Tapos, dun naman sa isa, siguro ito. Ano na lang to? Ano to? Coaster. Coaster. Yan, tuturo natin sa kanya. Coaster. Galing, no? Tinuturuan Yan. parang bata. So, ito yung pinaka-basic niya na concept kung paano natututo yung isang artificial intelligence. So, titrain natin siya ngayon. Click natin yung train. Ngayon, kukunin niya yung mga data na binigay natin sa kanya, yung mga picture ng mouse, tapos yung picture ng coaster. Para ngayon, magkaroon siya ng tinatawag na training model, yung mga model niya na tinatawag. So, mamaya, magme-make sense siya pagka pinakita natin ngayon. Kasi tinitraining pa lang daw siya. Training pa. So, ano lang siya, basic lang naman siya. Pero pagdating kasi sa pang-araw-araw natin ng mga pamumuhay, minsan ba, ano ba yung mga madalas natin ginagamit na technology, social media, cellphone, mga software, mga tulad ng YouTube, Spotify. Yung mga yon, gumagamit sila ng tinatawag na machine learning. So yun ay isang part din yun ng AI. Pero ano yung mga benefits ng paggamit ng artificial intelligence habang hinihintay natin yung Training tinitrain pa natin? Oo. Oo, ano eh. Nag-exercise pa tayo. Kasi ako nakikita ko yung importance niya lalo na sa mga pag kailangan mo mag-research, 'di ba? Ibibigay na kagad nila sa lahat ng information na kailangan mo, hindi katulad dati na imamano-mano mo, visit mo isa-isa, 'di ba? Pero ano pa yung ibang benefits ng artificial intelligence? So yun, yung artificial intelligence ay ginawa para mas mapadali yung mga bagay na dati naman na nating madalas na ginagawa na nagre-require pa rin ng mahabang oras. Halimbawa, yung mga paggawa ng emails, pagdadraft ng emails, sa pang-araw-araw natin, halimbawa sa mga doktor. Halimbawa, dati kasi, nagbabasa sila ng mga mahabang research papers. Tulad ni Tini, nagbabasa ng mahabang mga legal documents. Sa ngayon, kaya na ni AI na ituro sa iyo sa mas mabilis na paraan, mas may explain sa iyo sa mas mabilis na paraan dahil doon sa mga algorithm na nag-exist. So, try natin ulitin yung sa... Kumakapaglagay lang ba kami ng mga information na makukuha ni AI sa pamamagitan ng ganyan? Or may iba pang ways na makakapag-share kami ng mga pwede niyang pag-aralan? Yes, magandang tanong yun, Tini. Kasi, halimbawa, naranasan niyo na ba na isang beses parang nagsasalita ka ng gusto mong bilhin? Halimbawa, gusto mong bumili ng ganito. Gusto mong bumili ng halimbawa ng isang brand ng phone or ng bag, ganyan. Nagbanggit ka ng bag, ng phone, tapos di mo namamalayan yung algorithm mo pagka nag-i-scroll ka, nagki-click ka ng kahit na lahat ng yon data points. So, itong demo natin, sinisimulate nito yung magiging data points ng AI para magamit niya sa pagre-recommend naman. So, yun, isang example yon ng AI sa marketing. So, ginagamit ng AI yung mga data na nakukuha niya doon sa mga sa mga behavior mo, sa pag-scroll mo, sa pag-click mo. Kinukuha niya yon para naman mag-recommend sa'yo ng mga pwede mong bilhin. Ganun. So, may kita mo siya sa social media mo, sa Facebook. Oo, na-experience nyo namin yan. Minsan nga kahit nag-uusap lang kami ng mga issue dito sa Pilipinas. Tapos nandyan yung phone, tapos lalabas na lahat sa feed mo. Puro yung tungkol sa pinag-uusapan. Anong gusto mo? Naalala mo yung nag-uusap tayo tungkol sa Pizza ba yun? Pizza. Pizza. Tapos lalabas na. Marinig niya yan. Baka nawala. Pero para sa mga sa mga first-time users, no, ano yung pinakamadaling paraan para simulang gamitin ang AI? Kasi ngayon marami namang mga vendor na tinatawag o yung mga company na nagpo-produce ng mga AI. Isa sa pinaka common na ginagamit yung mga language model o yung mga chatbots na tinatawag. Meron tayong ChatGPT, meron tayong Gemini sa Google. So yung mga yon built na siya doon sa mga data na already na nag-exist na tungkol sa iyo. So pwede mo siya maging personal assistant, pwede mo siyang makatulong doon sa mga task na ginagawa mo sa araw-araw. So mas madali na siya.
Para dun Daming sa mga ano, bagong tools ngayon, di ba, meron chat GPT nga, may mga may Gemini, iba-iba pa. Paano ba pumili naman kung ano yung tamang AI model na gagamitin mo? Tsaka may mas magaling ba sa kanila? Di ba? Kasi Pagalingan, parang eh, no? debate na, ay, mas magaling si Gemini. Yun kasi yung debate nila eh. Yun yung parang nagiging market war nila na yung AI model namin dito sa Google mas magaling, yung AI model namin dito. Which is, ang totoo naman nun is naggagayaan lang din naman sila ng context, ng model. So, every now and then, nagbabago-bago yung galing ng model nila. So, sa masasuggest ko na lang, na AI na magagamit ninyo na pinakamadali, lalo dun sa mga gusto lang na gumamit sa pang-araw-araw, ay yung AI na available na dun sa device mo. Halimbawa, meron kang Apple, meron naman si Siri. So, AI din yon. Okay. Sa Android, meron naman Gemini, so AI din yon. So, ito na yung result nung ano natin, demo natin. Training natin. Oh. Ayan, na-train na. So, na-train na siya. AI. Ayan, na-train na siya. Ngayon, makikita ninyo kung ilabas natin kung anong gusto niya makita. Ayan. Ayan na, ini-scan ba niya? Are you Ini-scan seeing niya? it? Ayan. Yan. Ayan. Yan, makikita nyo, nagwa 100% yung isa, yung mouse. Ibig sabihin, nade-detect niya na yung pinapakita mo sa kanya is mouse. 300. So sa pamamagitan ng mga data points na yon na ipinakita natin, tulad nitong coaster. Ayan, nagwa 100 yung sa baba kasi yung data points niya, coaster yon. So basic example lang siya, dalawa lang naman yung nandiyan. So yan yung pinaka-concept ng AI. Kung paano dito nag-send tayo ng mga picture sa real world na AI, mag-send tayo ng mga data. Pag scroll natin, pag click natin ng mga website. So lahat ng lumalabas sa timeline natin, sa social media natin, sa mga nire-recommend sa atin ng mga bilihin o mga products, lahat ng yon resulta ng mga data na naibibigay natin sa Ganun pala. Yung data pala, kumbaga parang sa mundo pa rin natin nanggagaling yung data. Finifeed lang natin sa kanila. So, with having known this, paano ba ang tamang paggamit naman itong AI? Para naman maging ligtas tayo kasi nakita natin kung gaano kalawak yung use niya. No? Paano naman magiging safe yung paggamit natin ng AI? Ngayon kasi, yun nga, isa sa pinaka-prominent na uri ng AI, yung generative AI. Yun yung mga nakita natin na nag-generate ng picture, ng video, ng mga text, ng mga AI-generated text. So sa ngayon kasi, ongoing pa rin yung mga policy convening ng mga company, ng mga AI company dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Pero may mga bansa naman na nakapaggawa na ng mga policy pagdating dito. Pero bilang mga regular na Pilipino, bilang regular na gumagamit ng AI, tayo naman, meron tayong responsibilidad na i-fact check yung mga nakikita natin online, yung mga nakikita nating mga picture, kung totoo ba yun. Mamaya kasi may kisali tayo sa mga usaping pang-political, tapos yung mga gene-generate nilang picture, di naman totoo, AI generated lang. Magiging aware tayo dapat doon. Kumbaga, obligasyon natin maging aware na yung isang bagay na nakikita natin is hindi generate ng isang legitimate na source. So, isang AI generated lang. Meron bang way para kunyari yung mga may Meron. picture tapos pwede mo bang ipasa sa AI din? Tapos Meron, AI din. check niya kung AI generated ba to o hindi? Si Google actually, meron silang tinatawag na Google News Initiative. Okay. Yung Google News Initiative, ang isang goal niya is maipakita sa mga tao na yung AI is capable din na ma-detect na yung isang content ay AI din. Yun. So, malalaman mo ngayon, fact check mo ngayon na, itong news ba to na na-receive ko, totoo ba to? I-feed mo sa kanya. Malalaman niya ngayon kung saan yung totoong source nun. Ngayon, kung yung source nun is AI din, mag-flag niya yun. Ayun. Ay, interested lang ako kasi bilang teacher at ng mga estudyante ay gumagamit na ng mga AI. Kasi di ba merong mga AI checker? Accurate ba sila? Like for example, merong gawa yung estudyante ko na isang essay. Tapos parang sabi ko, sobrang perfect na itong essay na to ah. Yung mga nasa free na website na AI checker, accurate ba siya? Kasi pwedeng sabihin ng estudyante na, ma'am, hindi galing po yan sa utak ko talaga. Wow. AI yun. Very good. Oo, di ba? So, accurate ba yun? How can I be sure na baka nga naman, kasi minsan may sinasabing estudyante ko na, ma'am, gawa ko po yan. Kaya lang po sobrang perfect kasi gumamit po ako ng mga grammar checker. Kasi di ba may mga ganon, yung mga Grammarly. Ibig sabihin ba kapag gumamit sila ng ibang app din to check their
grammar, for example, mako-consider ba yun agad na AI generated? Kahit Kasi- nasa kanila naman yung thought na yun. Tulad nung, yun nga, madali natin magiging example tong naging demo natin kanina. Nagbigay tayo ng data sa kanya na picture na natutunan niya yung sa mouse, tsaka yung sa coaster. Ngayon, pag nag-feed tayo sa kanya ng data na mga, ano ba yung proper na arrangement ng mga text, ano ba yung proper arrangement ng mga words pagdating sa isang essay, pagka ginawa yun ng estudyante na hindi, kahit hindi siya gumagamit ng AI, ma-flag kasi ng AI checker yun na na AI generated. Kahit yung M- lang yung medyo mahabang dash na ganun. Nade-detect niya yun as AI. So, sa ngayon, ang conclusion siguro, hindi ganun ka-accurate yung mga AI checker na ginagamit ng mga teacher na basehan ng pag-grade. So, depende pa rin dun sa sa kakayahan siguro ng bata, tapos yung assessment ng teacher. Kahit Kung ako, ayoko nang gumamit ng M-dash eh. Kasi iisipin nila, ay, si Mapaplag ma'am ka. gumagamit ng AI lang pala. Ng O parang hindi siya AI. typical kasi ginagamit sa... Oo. Pero di ba meron yung Turnitin na parang, ayun ko ano ba yun, yung Turnitin na parang i-cross-check niya kung copy-pasted ba yung kinipe ng Sa amin sa UP, estudyante. yung Turnitin namin, wala siyang AI checker. Ang meron lang siya, plagiarism checker. Oh, yun nga. Kumbaga, kung kinopy-paste mo ba sa ibang article o saan. Pero it doesn't necessarily mean na AI siya kapag ka sa plagiarism. Parang tinitingnan lang niya kung kinopya mo. Kasi ang iniisip ko pag AI, di ba parang galing din naman siya sa pool of data. Kumbaga, kinuha niya rin naman yung data na yun, di ba? Hindi naman siya gumagawa ng sarili niyang info. Yun din naman yun. Isang subcategory ng AI. Yun nga yung machine learning. So, machine learning, matututo siya doon sa mga data na finid mo. So, yung mga AI checker, mga fact checker, plagiarism checker, yung Grammarly, AI din yun. So, ang mas prominent lang ngayon na ginagamit, yun nga yung Gen AI, yung generative AI, na parang lagi nga nakaka-flag ng AI-generated content kahit hindi naman. So, hindi siya ganun Hindi ka-accurate. siya accurate. Kasi meron din mga gumagawa na parang mag-generate sila ng AI-generated na paragraph, tapos sabihin nila, ipapasulat, i-rewrite nila na parang Actually, yun yung ginagawa Diba? ng iba. Kahit ako, minsan, halimbawa, hindi ko makompose yung sarili kong thought, sasabihin ko lang sa kanya na arrange mo naman to. Kasi hindi ko maisip eh. Tapos yun, okay naman siya. maraming applications. Maraming. So, itong tinakal natin, lang siya, basic, lang siya, concept, basic idea lang, kung paano ba natin magagamit yung AI sa pang-araw-araw na pamumuhay at yung idea na yung AI nandiyan dyan na talaga. Gagamitin na lang natin, gagawa na lang tayo ng mga policy, gagamitin na lang natin siya ethically sa ating mga, kahit sa mga profession natin. Maging responsible lang talaga Responsible sa use. Paggamit, And with that, baka may gusto kong i-promote, Arian, or may gusto kong batiin, go ahead. Short lang naman din, wala naman din masyadong ipopromote. Bukod doon sa atin kasing meron tayong AI Ready ASEAN na program na tinatawag. So, ang AI Ready ASEAN kasi ay program ni ASEAN Foundation with support from google.org. So yan, nung nakaraan, pumunta kami sa Lubang, Municipality of Lubang sa Occidental Mindoro. So meron kami mga online class, meron ding mga physical class yan. Pumunta kami doon sa integrated school nila, almost 500 plus na students. Tinuruan namin sila ng AI kasi parang yung idea na yung isang secluded na island kasi 'di ba siya parang outside siya ng mainland ng Philippines. So para yung idea na hindi sila huli pagdating doon sa AI technology natin. Yun yung pinapromote namin sa AI Ready ASEAN. So, online siya. Libre lang din naman siya. Pwede kayong mag-register dun sa QR or pwede kayong pumunta dun sa link natin sa www.aiclassasian.org/register. Tapos, i-enter nyo lang po yung referral code na nandiyan dyan para matrack natin yung progress ninyo. So, 100% free po yan. At meron niyang verifiable certificate from Google po mismo. So, pwede makatulong sa mga kasambahay natin na gamitin nila. Ganyan yung itsura ng certificate. Pwede ninyong gamitin sa mga resume ninyo, magamit po ninyo dun sa mga professional endeavors ninyo. At verifiable po yan from google.org. So free yan, tapusin nyo lang yung course na nandiyan dyan at kasi hanggang na lang yan hanggang October. Then magta-transition na to Scam Ready ASEAN.
So mas same goal pero mas magandang program I think yung Scam Ready ASEAN. So yan po. Again, punta lang po kayo sa aiclassasian.org or scan nyo po yung QR na nasa screen para makapag-register po kayo dun sa libreng certification na. Oh, tsaka libre yan, no? Libre Dagdag yan, credentials pa. And with that, maraming salamat, Aryan, para sa isang napaka-informative na discussion with you. At sana ay mas marami ka pang matulungan para mas maging mas maalam pa ang karamihan sa tamang paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Oy, eto may question pa rin naman kami Yan, sa'yo, oo. Aryan. Anong bagay ba, kasi maulan na ngayon, di ba? Anong bagay ba yung hindi mo makakalimutang dalhin kapag ka rainy season? Makalimutang dalhin. Kasi pag rainy season, hindi ako lumalabas. Sa bahay ka lang, computer lang talaga. Kape. No? Kape, tsaka libro. Kape tsaka libro. Oh, pwede na yun. Ano na? Sa bagay, kung di ka man nga lalabas, di mo kailangan ng payo. Wala ka nang O, di ba? dadalhin. O, sa Bahay ka bahay lang, na lang makalimutan kayo, yun. mga kasangbahay. Kayo naman po, share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment nyo na! That's right! Comment nyo lang yan sa ating Facebook at YouTube Live. Huwag nyo kakalimutan, mga kasangbahay. Ulit-ulit na ako, baka makalimutan nyo pa yan, ha? Pag di kayo nag-comment, sige. Abangan nyo naman ang iba pa nating exciting activities with our special guest sa pagbabalik ng Good Morning Kuya. Welcome back to Good Morning, Kuya, mga kasangbahay. Pero bago po ang ating exciting morning jam, i-update ko muna kayo sa presyo ng mga pangunahing bilihin po sa mga palengke sa Metro Manila. Base po sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of June 9, 2026, ang imported po na bigas natin ay nasa 43 hanggang 63 pesos per kilogram. Ang local rice naman po natin ay nasa 45 hanggang 77 pesos po ang kada kilo. Sa ating pong mga karne, ang baka ay nagkakahalaga po ng 350 hanggang 671 pesos ang kada kilo. Ang kada kilo naman po ng tilapia sa mga isda po ay 154 pesos po. Sa mga gulay, ang repolyo 65 hanggang 73 pesos per kilogram. Sa carrots naman, 128 hanggang 130 pesos. Ang sayote ay 88 pesos po ang kada kilo. At ang bell pepper po, 230 hanggang 282 pesos. Ang bawang naman, 146 hanggang 383 pesos po per kilogram. Ang pulang sibuyas, 90 hanggang 104 pesos po ang kada kilo. Habang ang puting sibuyas naman ay 98 hanggang 110 pesos po. Ang sili naman, 174 pesos at ang luya, 133 hanggang 173 pesos per kilogram. Ang washed sugar, mga kasangbahay, 75 pesos per kilo. Ang itlog, 8 pesos per piece. At ang mantika, 99 pesos hanggang 162 pesos per liter. So medyo napansin natin, medyo mataas na yung ibang presyo ng mga bilihin natin. Pero siguro, mga kasangbahay, huwag nating kalimutan pa rin na nasa quality pa rin yung mga pagkain natin. Sana piliin pa rin natin yung mga healthier food options para yung food intake natin mas maging nutritional para sa ating mga katawan, para mas maging healthy pa rin tayo. Hindi naman ibig sabihin na nagtataasan ng presyo ng ng mga bilihin natin. Ititipirin na natin yung sarili natin na makakain ng mga healthy na pagkain. Oo. At hindi ibig sabihin na lagi kang kumakain, healthy ka na, Oo. di ba? Kasi yung option nga natin, yung pagkain Yes. natin ng tama, yung klase ng mga food na kinakain natin, yun yung binabantayan natin. Tama. Pero mga kasambahay, di ba? Nasa kalagitnaan na agad tayo ng week na to. Pero hindi matatapos ang linggo nang walang musical treat na hatid ang KDR Music Hub. Oy, excited na ba kayo, mga kasangbahay? At kung excited na kayo, join us this morning at kilalanin natin ang ating guest na maghahatid sa atin ng fresh sound and great music. Without further ado, let's all welcome Lorenzo Jan with his debut single, Wag na Lang. Alam mo ba ako'y natataranta? Hindi ko pa naiintindihan. Iba't ibang anyo ang nakikita. Ano ka ba? Huwag na huwag mo kong tignan ng ganyan. Kahit
pwedeng pakilinaw naman. Don't know what to do, wag kang tanga, but I need your love. Ano ko ba naman at kinakabahan? Oh, please, why you giving up in the hero-hero? Ako'y litong-lito kung dapat bang umito. Wag na lang, ayoko masaktan. Wag na lang, di na maintindihan. Please lang, kailan ba gigitna o kahit steady man lang? Araw-araw laging iniisip ka, gabi-gabi kay aking kalaban. Tama ba ba na hinahanap kita? Ako'y baliw, ako'y bang, ako'y tanga. Don't know what to do, wag kang tanga, but I need your love. Ano ka ba naman at kinakabahan? Oh, please, why you giving up in the hero-hero? Ako'y litong-lito kung dapat bang umito. Wag na lang, ayoko masaktan. Wag na lang, di na maintindihan. Please lang, kailan ba gigitna o kahit steady man lang? Wag na lang, ayoko masaktan. Wag na lang, di na maintindihan. Please lang, oh please, why you giving up in the hero-hero? Ako'y litong-litong dapat bang umito. Wag na lang. Lang, ayoko masaktan. Wag na lang, di na maintindihan. Please lang, kailan ba gigitna kahit steady man lang? Yun thank you, Lorenzo Jan. Syempre, good morning sa'yo. Welcome sa Good Morning, Kuya. Oh, pero bago tayo magkwentuhan kasi dito, syempre, gusto natin, yung mga guests natin, makakabati rin sa mga Oo fans naman. nila. And syempre sa ating mga That's viewers. right. Good morning. Good morning. Bati ka muna sa mga fans mo na nakaabang at syempre sa mga viewers natin today. Hello po sa inyong lahat. Good morning. And sa mga fans na gumising na maaga, sa mga pamilya ko dyan na nag-aabang ngayon, nanonood ngayon, shoutout sa inyo. Good morning po! Magandang umaga rin. Yeah. Meron ka na bang tawag sa mga fans mo, Lorenzo? Actually ngayon wala pa eh. Pero Iniisip ka na? Isip-isip ko talaga yung Loren, since Lorenzo. Andun yung word na Loren. Parang uso, pag nag-edit tayo sa mga editing software, uso yung mga default na mga text. Kaya Loren ipsum. Ay, oo nga, no? Witty lang. Gusto ko yun. Very witty, no? Pero pwede mo bang i-share Ayan sa na. amin this time? Ito na, ready na kaming malaman. Paano ba nag-start yung musical journey mo? Actually, nag-start siya nung grade 3. Parang Grabe! may singing contest sa amin. Sabi ko, tinry ko lang sumali. And eventually, uso nun si kasagsagan nun ni Daniel Padilla. Then, uso yung Bagets na bagets pa to. Daniel Padilla na yung naabutan niya. Okay, sige, kwento mo. uso yung parang trending yung hinahanap-hanap kita. Yun yung parang pinanlaban ko sa contest. Then eventually, nanalo. Sabi ko, may future dito, ganyan. Then, ayun, hanggang sa school, kinukuha ng intermission sa mga ganyan-ganyan. Then, Pero sa ayun. family mo talaga, family of musicians ba kayo, singers? Hindi, actually. din. Sa akin magsisimula. Ay, perfect. Pero paano nag-start naman yung interest mo? Kasi nagpe-play ka ng instrument. Doon din, nung time na yun, na-discover mo nung sumali ka sa competition?
Hindi, actually, high school, nauso yung mga banda-banda. Then sabi ko, try ko nga rin, since musically inclined na. Sabi ko, baka mas okay pag nagigitara ako, tapos habang nakanta. Then ayun, hanggang sa nagpo-post na ng mga covers sa online. Yung Twitter pa siya, ganyan, nagpo-post ako doon. And ayun, eventually, nagka-pandemic. Eh di inaral ko kung paano ba mag-music prod, paano ginagawa tong music talaga, mga mixing, ganyan. Eh di, since wala namang performance noon, gawa ng lockdown tayo, dun ko parang binuhos lahat ng time ko para aralin talaga. Eh di, ayun, hanggang sa natutunan kung ano po talaga yung tunog na gusto kong gawin. Eh di, ayun, in-incorporate ko na siya sa career ko. Ba? Parang sabi, Pero etong instrument na to, ang first choice of instrument mo talaga? yes. Okay, very nice. Curious ako, sino yung nilook up to mo pagdating dyan sa pagbuo ng mga kanta? Kasi ako may lagi ako nakikita yung si Charlie Puth, di ba? Sa TikTok, yung nagmi-mix-mix siya. Ang galing, kahit saan nagagawa niya ng kanta. No? So ikaw, sino nilook up to mo Musical pagdating sa influence ganyan? mo. Ngayon, siguro yung producer ni Taylor Swift, si Jack Antonoff. Ang galing din talaga. So yung mga tunog na pinoproduce niya para sa mga ibang artist tulad ni Taylor, ganyan. Si Clayro rin, ganun. Galing. Okay, so bukod dun sa paggawa mo ng kanta na personal song mo, may interest ka din na gumawa ng song for other people? Yes po. Okay. O tara na din eh. Oh, iya ba? Iya ko kumakanta. Pwede ba kayo manager nyo na lang ako? Oo nga. Pero eto, pagkwentuhan naman natin, Lorenzo, pwede mo ba i-share sa amin, paano ka naman nag-end up na nakapag-sign ka na ng contract with KDR Music House? Nagsimula po siya last year pa. Eh nung last year po, meron po akong competition na pinalad na makasali. Parang out of like maraming nag-audition. Isa ako sa top 10 finalist dito sa school buong ba Pinas. to, or- Sa Philippine po. Wow. Like, artist search siya talaga para sa mga nagsisimula pa lang. And nakuha ko yung offer na yun during that competition. Eh, sa competition na yun, may contract na bawal ka pa sa label. Eh di, sinabi ko kay Derek na, sabi ko, Derek, baka pwedeng balikan kita after this competition. Eh, nawala na sa isip ko. Ganyan. Eh di, nung parang start nung 2026, parang may message ulit sa akin sa TikTok. Kasi sa TikTok ako na-discover ni Derek. Okay, si Derek Arnold Shout from out Derek KDR Arnold. Music House. Eh di, ayun, parang bandang January or February, nag-chat ulit si Derek. Sabi ko, gusto talaga ako ng Derek, ganyan-ganyan, sabi ko. Follow Eh di, up no? Ayun po. Eh di, ayun, hanggang sa nagkamabutihan na, nagkausap, na-review ko na yung mga contracts and all. Hanggang sa, ayun, napapayag na po ako na mag-sign talaga sa KDR. At kailan yan? Yung Oo official nga. na naging part ka ng KDR Recent Music lang to House? no? Recent lang po actually, parang bandang May, Kasi nag-sign. naalala ko, nire-post ko pa, tato, hindi ako nagkakamali. thank Kasi you, support thank tayo, you. syempre, sa mga artists ng KDR Music House. Pero mabalikan natin yung kinanta mo Ayan, kanina. eto na. Kasi bakit wag na lang? Oo Di ba? Ano yung nga. naging inspiration mo to write this song? Wag na lang kasi parang siya, art of giving up. Oh, Sa may mga- art pa rin. Oo, may art sa gano'n. Kasi uso ngayon yung kung nakikita nyo sa TikTok, yung mga may avoidant attachment. Ay, Alam niyo, di ba? Parang sa side ko, parang nangyari rin siya sa akin. So medyo personal na pangyayari. Parang, kunyari Kunyari ba talaga? Kunyari lang guys. Okay, base sa kwento ng kaibigan ko, pero siya naman kwento ko talaga. Ang main point is like, gusto mo siya, tapos pag nagpapakita ka na ng sign of affection, parang bigla siyang lalayo. Tapos pag umalis ka na, parang biglang doon naman siya babawi. Habulan siya. So, nalilito ka. Parang nakakalito siya, parang gusto ka niya na hindi ka niya gusto. Parang para sa akin nun, kung ganyan lang din yung dynamics ng relationship natin, sabi ko, wag na lang. Wag na lang. Know your worth. Yes. Ayun. Pero napapansin ko rin kasi dito na kahit na sinasabi mo wag na lang, iniisip mo pa rin kailan ba gigitna man lang or parang magiging steady. So, parang mas mataas pa rin yung hope kesa wag na lang. Pero nare-resolve niya pa rin. din siya. Oo. Iniisip niya pa rin yung yung worth niya. Kaya wag na lang talaga. Parang po kasi, technically,
yung nararamdaman ko during that period, parang in-apply ko na rin doon. Parang, ano ba to? Kailan ba to gigit naman lang para magkaroon tayo ng steady point sa relationship na to? Parang gusto mo naman makasulat. Oo, Kung ayaw mo, ganun. ayaw mo. Oo. Kung gusto mo, edi sabihin mo. Ganon. Parang never siya naging gitna eh. Parang nandun lang lagi sa Pero gano'n naman katagal mo ginawa itong song mo na Wag na Lang? Nagawa ko siya nung habang kachat ko na si Derek actually. Nung, So meron na kaagad collaboration? meron na po agad. Parang gusto ko na agad ipakita yung Derek, ganito yung demo ko. Baka gusto niya na mapakinggan. So nasulat mo lang siya parang right away nung nakasign ka na? Tapos na po siya nung Perfect. Parang during the conversation namin ni Derek, parang goal ko na po talaga na may ma-produce, Na na may original. mapakita na output kay sa Derek. Gano'ng kabilis ng process yung paggawa nitong kanta? 1 week. 1 week? Ang galing din 1 week talaga. kasi siya na nagmi-mix eh. Yes. Iba instruments, vocals. So parang 1-man team na siya. Pero ano naman yung message mo, syempre dun sa mga fans mo, sa mga sumusuporta sa'yo, simula grade 3. Oo. Oh, kasi grade 3 siya nag-start eh. Atawa rin siya. Hello sa mga fans ko hanggang ngayon. Kahit simula pa nung grade 3, nakasuporta na, ganyan. Sana pagpatuloy nyo lang and marami tayong surprises ngayon. Ngayon, nasa label na tayo and all, may mga support na. And ayun, follow nyo ako sa Sockmeds ko, ganyan. At Lorenzo dyan sa IG, Lorenzo dyan sa FB, sa Spotify, actually. Ano pa bang ilo-look forward namin sa iyong musical journey, especially with KDR Music House? Look forward nyo po na mas magiging active ako sa Sockmeds ngayon. Gawa ng, alam ko as an artist, parang na rin namin yung pagpo-promote ng mga single. So may mga pakulo tayong reels na makaka-relate kayo, ganyan. And sa mga future gigs din. Yeah. And basta follow nyo lang po sa social media accounts ko. And sa mga upcoming songs ko kasi balita ko minimix na siya. Ngayon. Abangan namin, baka sa susunod, album na, di ba? Oo, tsaka yung collaborations din with other artists, with KDR Music House. Tsaka syempre, ito, ma-stream nyo po mga kasangbahay yung ating, yung song ni Lorenzo dyan, Wag na Lang. Sige, invite mo naman sila to stream your debut single. Go ahead. Hello everyone, Wag na Lang is available on all streaming platforms. You can stream it on Spotify. And kung gusto nyong pampa-energize ng araw nyo, okay siyang beat, parang pang-exercise, pang-relapse, pang-move on, ganyan. Kaya ayun, you can stream it now. Yeah. Ayun, super ganda. Sana mabisita mo kami ulit dito, Lorenzo. At iparinig mo sa amin yung mga panibagong mga music mo, ha? Pero, bago ka namin i-let go, Ay, i-let go? Let it go. Wag na lang sanang Ay, i-let wag i-let go daw. Ayaw ni ni Lorenzo. Wag na lang daw. Wag na lang. May isa pa kaming question sa'yo. Eto, para sa'yo, ano naman yung must-have mo kapag rainy season at bakit? Must-have siguro is yung hoodie. Gawa ng... Pero malamig. And pag maglalakad ka, parang pag may hoodie, parang hindi ko na kailangan ng payong. Gawa ng may ganun. Diba? Tapos papatugtugin mo yung wag na lang. Yun, diba? Must-have na yan. Very main Ang sarap character. mag-romanticize ng buhay. Oo, tama yun. At yun mga kasangbahay, kayo naman, ano ang must-have ninyo kapag tuwing rainy season at bakit? I-share nyo lang po ang inyong mga sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Alright, mga Makita kasambahay. nyo mga kasambahay, Oo, tumayo nga eh. na. Umexit na siya. Hindi dahil wag na lang. Ayaw na niya. Meron pa kasi siyang gagawin later. At i-follow niyo na po siya mga kasangbahay sa kanyang mga social media accounts para updated kayo palagi sa mga ganap ni Lorenzo dyan. Yan na, thank you Lorenzo dyan sa pakipagkwentuhan sa amin this morning. At syempre, hindi pa dito natatapos dahil hihirit pa tayo ng isa pang performance. Here's Lorenzo dyan to perform his cover of Your Universe.
Nagbabalik ang Good Morning, Kuya. Ang oras ay 7:31 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. O eto, rainy season na naman mga kasangbahay at kasabay nito ang mga sakit na pwedeng makaapekto sa ating kalusugan. Kaya naman nagbabala po ang Department of Health tungkol sa wild diseases ngayong tag-ulan. Ano-ano nga ba itong wild diseases at paano natin ito maiiwasan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama si Dr. Cliff Eldry Ibanez, isang general physician. Good morning, Doc Cliff. Morning po, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Please greet our viewers po. Greet our viewers po, mga kasambahay natin. Opo, binabati ko po ang mga kasangbahay po. Binabati ko rin po mga kasamahan ko po sa MCGA Health Department na kasalukuyan pong nanonood. Ganon din po ang aking mga pasyente. In-invite ko silang manood. Salamat po sa Diyos. Na-invite po tayo dito. Good morning. Ito nakakatakot. Parang nakatakot yung pangalan. Oo, Wild disease. So wild. Nakakakot, no? Bakit wild naman? Pero hindi naman talaga siya wild disease. Okay, no? hindi naman. Pag sinabing wild disease kasi, grupo to ng mga sakit. Actually, acronym to na ginagamit natin. Recently, ang DOH ay nagbabala tungkol sa tinatawag nating wild disease. Ano nga ba itong wild disease? Pag sinabing wild disease, ito yung mga waterborne or foodborne infection, influenza-like illness, leptospirosis at dengue na karaniwan tumataas kapag rainy season. Wild. Oo nga naman. Waterborne, foodborne influenza, Pero bakit nga po ba o ano po yung mga dahilan kung bakit tumataas po yung mga ganitong uri ng sakit tuwing tag-ulan? Tuwing tag-ulan kasi, kagaya ng mga waterborne and foodborne infection, dahil tag-ulan, minsan bumabaha, nako-contaminate yung mga sources of water natin, ganoon din yung mga pagkain. Sa influenza-like illness naman, dahil po sa ating klima lumalamig, ideal environment to para sa mga viruses para magparami at magkakasakit tayo. Kapag naman tag-ulan din, nandyan yung pagbaha kung saan tumataas yung kaso natin ng leptospirosis na usually nakukuha to sa ihi ng daga, no? At kapag naman nagkakaroon ng mga stagnant waters, nagkakaroon o tumataas yung kaso ng mga dengue natin. Gawa no, breeding ground ng mosquito, dumadami. Pero Doc, sino naman yung mga prone na tamaan itong mga sakit po na ito? Actually, the community itself, sila yung vulnerable dito, no? Mas high risk lang yung tinatawag nating mga commuters natin, kasi sila yung na-expose araw-araw, mga working class natin. Ganon din yung ating mga senior citizens, yung mga extreme ages natin. Mga bata, lalo na ngayong ngayong pumasok na ang pasukan, ang mga bata ngayon nasa labas, prone sila magkaroon ng mga ganitong klaseng infection. Ganon din yung mga tinatawag nating mga immunocompromised na mga pasyente natin, yung mga may CKD, chronic kidney diseases, yung mga may diabetes, yung mga chemo patients, yung mga may cancers, sila at risk sila magkaroon ng mga ganitong sakit. At kung magkaroon sila, usually malala. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga sakit na ito na kumakalat ngayon kapag tag-ulan. Pero speaking of waterborne diseases, kasi marami din pala nakapaloob dito. Iba't iba po yung klase ng mga waterborne diseases. Yes, oo. Usually, mga causative agent po ng waterborne diseases, mga foodborne diseases, nandyan yung cholera, dulot meron ng pa rin Vibrio pala cholera. tayo nagkakaroon ng cholera. Pwede pa rin po magkaroon nun, lalo na sa mga contaminated na mga water reservoir natin, nakukontaminate ang mga dumi ng hayop. Nandyan yung bantari ng salmonella o typhoid. At yung tinatawag natin acute gastroenteritis na usually ang nagkukos ito mga viruses kagaya ng rotavirus, noroviruses, saka yung mga protozoa na usually nakikita sa mga lupa, no? Mga parasite ito na dumadapo sa pagkain kapag improper yung ating pagpe-prepare, hindi naghugas ng kamay, kagaya ng mga amoeba, nagkukos ng amoebiasis. Ayan. Pero ito nababanggit, kasi yung cholera, parang feeling ko, parang Dati pa sinaunang yun, panahon lang to nagkakaroon. Pero pwede pa rin palang magkaroon tayo nito. So paano Yes. po ba natin maiiwasan itong mga waterborne diseases? Simula tayo, Maiiwasan, kasi wild, marami pala to Wild, eh. yes. So sa waterborne diseases muna po tayo, paano natin maiiwasan ito? Usually, dapat maghugas lagi ng kamay kapag Okay. kakain at magpe-prepare ng pagkain. Okay? Hugasang maigi yung mga pagkain na binili sa palengke. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga humawak doon o paano na-prepare ito, paano ito nakuha, paano na-transport papunta doon sa palengke. No? Higit sa lahat, yung lutuing maigi yung mga pagkain, iwasan natin yung mga undercooked na pagkain. Okay? Saka, kung hindi ka tiyak, no? Hindi ka tiyak sa pinagmulan ng tubig, mas maigi, pakuluan muna ito. Hanggat maaari, for daily basis, gamitin natin mga chlorinated na mga
tubig sa panghugas ng kamay, paghugas ng mga pagkain, purified water hanggat maigi, no? Tandaan natin, kapag, lagi natin sinasabi, kapag tumaas ang tubig baha, yan naman ang pagbaba ng safety ng tubig natin. Ay, compromise din yung mga tubig kahit yung Nako-compromise. tap water natin minsan. Yes Pwede po. makompromise. Dahil minsan, no, dahil bumabaha, nagkakaroon minsan, nag-umulan, no, nagkakaroon ng leak doon sa mga sewage. So, nakakontaminate yung mga pipelines ng tubig natin. Sa ganung pagkakataon, di ba, sabi po natin, pakuluan. Enough na po ba once kumulo na or meron certain time kailangan siya kumulo for a minute or ilang seconds? Meron po bang ganun para talagang safe na yung tubig na yun? Sa mga guidelines, no, ina-advise at least 1 minute na pagpapakulo. 1 minute, Na okay. kumulo, Boiling siya for 1 wala minute. yung mga viruses, bacteria, protozoa. Kung mas matagal, mas maganda. Okay. Okay. Pero yan yung Doc, yung na-mention niyo po, ilan po yan sa mga ways paano maiwasan yung mga waterborne diseases. Pero paano naman po maiiwasan naman yung mga influenza-like illnesses naman po? For influenza-like illnesses, usually kasi nagkukos ito mga viruses, no? Kagaya ng mga influenza virus, respiratory syncytial viruses, mga rhinoviruses, no? So maiwasan yun kasi ang paraan po para matransmit yun through nasal, no? Malalanghap natin. So mas maganda, mag-wear tayo ng face mask kapag nasa crowded places tayo, maghugas ng kamay, yung ating etiquette kapag tayo, yung hygiene etiquette natin, no? So pag uubo, magtakip. Ayan. Saka advice ko sa mga katandaan, ganoon din sa mga mga bata hangga't maaari, magkaroon tayo ng annual flu vaccination para maiwasan, okay, yung pagkakaroon ng ganitong mga sakit. Opo. Okay. Dok, dito naman sa leptospirosis, kasi alam natin lahat na galing po ito sa ihi ng daga. Pero kung galing po ito sa ihi ng daga na humalo sa baha, paano po ba ito na-absorb ng isang tao? Usually, yung leptospirosis, bacterial infection siya, no? Nagkukos ito yung tinatawag nating Leptospira interrogans, isang uri ng bakterya. Usually, ito ay dumadapo sa atin through direct contact. Direct contact in a sense na, halimbawa, may sugat ka sa paa, lumusong ka sa baha, maaring doon pumasok yung bakterya. At doon, magkukos na yun ng sakit. Opo. So, kunyari, sa mga lumulusong nga, iniisip ko, paano kapag... Nagsiswimming, may mga Hindi, ganun. hindi, parang naano lang naman. Nagkataon, nabaha doon. Natalsikan sila sa mata nila. Pwede din po ba yun? Maaari rin po pumasok to sa mucosa, sa bibig, sa ilong, o sa mata. Maaari din sa kontaminadong pagkain. No? Nung mismong bakterya, nung Leptospira, sa pagkain, sa inumin, minsan sa lupa, pag aksidente mo na i-ingest, na contaminated yung bakterya, maaari ka magkaroon ng sakit. Pero Doc, meron po ba itong parang paraan para maiwasan? Kasi po naalala ko dati na lumusong po ako sa baha. Parang dahil no choice, baha po dyan sa labas ng Caloocan. Pinapainom po ako ng doxycycline. Yeah. Ano po ba yung doxycycline? Paano po ito nakakatulong sa prevention ng leptospirosis? At gaano po ito katagal iniinom para hindi po ako magkaroon ng ganong uri ng sakit? Ayun, okay. So, lagi namin sinasabi, para maiwasan to, yung tinatawag namin boots and doxy. Pag sinabing boots and doxy, kapag lulusong ka sa bahay, hindi maiwasan, magsuot ka ng bota, boots. O kaya magsuot ka ng mga protective gears para maiwasan. Merong mga PPE na sinusuot pag lulusong sa bahay na mas mataas kaysa sa bota. At kung sakaling nakalusong, uminom tayo agad ng mga tinatawag natin post-exposure prophylaxis. So, depende ito, no? Meron tayong tinatawag na mild risk, moderate risk, and high risk. Pag sabing mild risk and moderate risk, usually meron tong minsanang paglusong sa baha. Ayun siguro yung case niya. Isang beses Sa lang mild, daw. yes. Oo. Isang beses Pag mild risk, usually, lumusong ka isang beses, pero wala kang sugat. Okay? mild. Yes. So, ibig sabihin, Doc, kahit walang sugat, at Pwede risk pa rin. pa rin ako. Yes, opo. Maaari pa rin po dahil hindi natin masasabi kung meron kang breaks o scratches sa balat. Maaari pa rin. Tandaan natin, ito pong mga bakterya na to ay microscopic. Oo nga naman. Maaari siyang lumuso sa balat kahit gaano to kaliit yung ating mga sugat. Okay? Madagdag ko lang, no, sa pag sinabi ng moderate risk, usually, minsan ang ding paglusong pero may sugat ka. Okay. Pag high risk naman, ito naman kapag lulusong ka na mas madalas. Hindi maiiwasan dahil for reason na nagtatrabaho ka at yung lugar ay baha, lulusong ka ng lulusong, so high risk ang category mo. So per category ng risk, iba't iba ang gamutan. No? Pag mild risk, usually, isang beses ka lang iinom ng doxycycline. Usually 200 mg within 24 to 72 hours post-exposure o pagkatapos mong ma-expose. Okay? Pag moderate risk naman, usually 200 mg pa rin ng doxycycline, kaya lang
for 2 to 3 days, 24 to 72 hours post-exposure. At kapag naman high risk, araw-araw ka rin, weekly naman ang inom nito hanggang matapos yung exposure mo doon. Halimbawa, hanggat lagi kang pupunta sa trabaho mo at may baha, weekly ka iinom noon, pero isang beses na lang sa isang linggo. Okay. Oh, ganun pala yun. Kaya mga kasangbahay, magandang information yan na baka kasi akala ng mga kasangbahay, Yun na yun. okay lang, lulusong ako sa baha, wala naman akong sugat. Pero kahit pala wala kayong sugat, at risk pa rin tayo. Kaya ingat pa rin tayo mga kasangbahay. Ayun. Ito naman, Dok, sa ano naman po tayo? Sa dengue. No? For dengue po, ano yung pagkakaiba-iba ng dengue 1, 2, 3, and Dami na 4? talaga. Oo. Ang dami na pala. Actually, ang dengue kasi virus yan, no? Yung tinatawag nating dengue virus, Flaviviridae family. May mga pamilya kasi yan, no? So, meron itong mga serotypes mo. Dengue virus 1, serotype 1 to 4. Nag-iiba-iba siya sa severity ng sakit, no? Usually, pag dengue 1, mga mild lang to. Mild. Dengue 2, kung tawagin na, dengue 0 type 2, usually ito yung mga dengue shock syndrome, nagkukos ng dengue shock syndrome and dengue hemorrhagic fever. Yun yung mga dinudugo. Okay? Dengue 0 type 3 naman usually meron tong matinding headache, saka matinding retroorbital pain o pananakit po ng likuran ng mata. At usually naman yung dengue 0 type 4 naman, ito yung mildest. No? Influenza lang yung dating niya. Okay? Pero ganito po siya, no? Once na meron tong 4 na serotype, okay? Once na ma-infect ka dun sa isa, meron ka na lifelong immunity doon. Okay. Pero, ito yung pero, no? Hindi ka ligtas dun sa ibang serotypes. So, maaari kang magkaroon ng susunod pang dengue at usually, yung pangalawa, yung medyo severe at Okay. ingatan natin. So, pwede maging 4 na beses ka magka-dengue. Meron pang ibang chances of winning. Huwag naman. Pero usually, yung mga pangalawa, yan yung mga delikado. Yan yung ingatan mga na. doon nagkakaroon ng mga bleeding Ay, tendency. nako. Okay. Paano naman, Dok, may iwasan yan, yung dengue? Ano po ba yung mga simple ways para maiwasan ang dengue? Usually, meron kami tinatawag na 5S strategies sa pag-iwas ng dengue. Okay? Ito yung search and destroy. First S, search and destroy. Yung mga pinamumugara ng mga dengue-carrying mosquito, sirain natin. Yun, yung mga gulong, itapon natin na maayos, yung mga lalagyan, takpan natin. Okay? Next, self-protection. Insect repellent. Magsuot ka ng long sleeve, magsuot ka ng mga pants para makaiwas ka sa dengue, lalo na kapag may outbreak doon sa inyong community. Okay? Third is, seek consultation. Kung meron kang lagnat, rashes, pagdurugo, o masakit ang katawan, usually ito yung mga sintomas, magpakonsulta agad sa inyong doktor para ma-assess, ma-evaluate, at mabigyan kayo ng karampatang lunas. Fourth is, say yes to fogging during outbreak. Pag may outbreak sa community, dapat magkaroon tayo ng preventive fogging po doon sa lugar para mamatay yung mga mosquitoes. And last S naman, stay hydration o sustain Ay, talaga? hydration. Yes, kapag tayo well hydrated, mas maganda ang panlaban natin sa sakit. Tandaan natin, ang katawan natin ay gumagawa ng panlaban sa sakit, lalo na kapag tayo ay well hydrated ka. Napaka-importante ng tubig sa katawan. Kasi virus nga siya. Opo. Pero, paano po ba naman ginagamot naman? Kunyari, medyo severe na dengue yung tumama sa isang pasyente. Paano po ba yung mga management natin sa mga ospital natin? Opo, no? Unahin ko lang muna yung mild. Sa mild cases kasi usually self-limiting ito, no? Kaya ito ng hydration and supportive treatment like paracetamol. So, avoid lang natin pag-take ng mga aspirins, ibuprofen. Kapag may dengue kasi may risk ng tendency magkaroon ng pagdurugo o bleeding, no? Kapag naman matindi na yung dengue, tinatawag natin may warning signs na, yun usually dinadala natin sa ospital, no? Yung mga warning signs nito, ito yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, okay? Mga bleeding o pagdurugo, epistaxis o yung pagdurugo ng ilong, gum bleeding, pag may mga ganyan na restlessness o irritable ang pasyente at hirap sa paghinga, dalhin agad sa ospital. At usually sa ospital, bibigay kami ng mga ibang mga gamot na pinapadaan natin sa ugat, hydration na pinapadaan natin sa ugat hanggang matreat natin ang dengue, no? Pero in a primary setting, no, ma-share ko lang sa inyo. Dalas kasi mga pasyente ko minsan sa charity, minsan walang mga pambili ng gamot, walang pampa-hospital. May mga makabagong guidelines kami tinuturo para matreat tong dengue. So, sa DOH and DOH, Department of Health, nagbigay sila ng mga guidelines para malunasan to, no? Yung isa dyan, no, very practical primary care management natin, yung pinakulo ang dahon ng papaya. Yes, nakakatulong siya, no, para manumbalik, tumaas ulit yung ating platelets, magkaroon ulit ng magandang parameters yung ating CBC. Okay? Usually pag hospital yan, hydration, saka serial CBC monitoring yung ginagawa natin. Wala po pala talagang lunas na talagang pag ininom tong gamot na to, gagaling po pala sa dengue. Still on clinical trials pa rin itong mga gamot na to, pinag-aaralan at tinetest. At usually naman, magagandang mga response. Hinihintay lang natin yan sa market na mailabas to. Soon, no?
Galing. Yun. Doc Cliff, do you have anything to promote po? Go ahead po, you have that. Opo, salamat po sa Diyos sa opportunity po na makabahagi po dito po sa ginagawa natin. Thank you po. Salamat po mga kapatid, brother, sister. Ayun po, no? So, ini-encourage ko po yung aking mga pasyente sa La Verdad Diagnostic Centers. Lagi magpakonsulta kapag nakakaramdam kayo ng mga ganitong sintomas. Huwag pabayaan, huwag pakampante. Batiin ko lang po yung aking asawa, si Sis Janela. Binabati ko rin po binabati ko rin po aking mga magulang na ngayon nanonood. Mga pasyente ko ngayon nag-cheers nanonood. Saka yung mga kasama natin sa La Verdad Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga. So promote ko lang din po, meron po kaming tinatawag na MCGI Digital Clinic kung saan kapag ngayong tag-ulan, hindi makalabas ang bahay, hindi kayo makapunta sa mga health center, sa inyong mga doktor, pwede kayo kumonsulta sa MCGI Digital Clinic para sa inyong mga katanungang pangkalusugan. Yun lamang po. Maraming salamat. At pwede nyo makita si Doc Cliff sa ating MCGI Diagnostic Center, araw-araw yan, Mondays to Friday sa Apalit, Pampanga. Again, maraming salamat po, Doc Cliff Eldri Ibanez, sa ating informative discussion tungkol sa WILD, Wild Diseases. Kaya sa ating mga kasangbahay, sana ay take note ninyo ang mga advice ni Doc Cliff. Kasi dapat, healthy tayo. That's right. Maraming salamat po once again, Doc Cliff. At shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung anong must-have nila tuwing rainy season at bakit. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Galing kay Jem Torres, sa akin parang hindi ko kayang hindi magkape. Lalo na kapag tag-ulan, kaya para sa akin yun talaga ang must-have ko. Yun. Ito naman ang comment ni Leonard Domingo. Umbrella, jacket, a cup of white coffee, and watching Good Morning Kuya! Wow! It's the #1 choice to make me feel energized. Tamang sagot. Sabi naman, you're Galing mo, starting your Leonard. day right, Leonard. Huwag mo lang kalimutan takpan yung kape mo, baka maulanan. Gusto ko yung specific siya, white coffee. Oh. A cup of white coffee. Eto, sa mga kasangbahay po natin na nag-aabang ng ating mga schedule ng ating Mobile Dental and Optical Clinic ngayon pong June 10, 2026. Ito na po ang ating mga schedule. Ang Unit 1 po natin ay nasa Poblacion Norte, Sison, Pangasinan. Ang unit number 2 po natin ay nasa San Jose Plaza, Barangay San Jose, San Simon, Pampanga. Habang nasa Block 50, Lot 7, Purok 18. Employees Village, Barangay Fatima, General Santos City naman ang ating Unit 3. Ang unit number 4 po ay nasa Barangay Tigdok, Tudela, Misamis Occidental. At ang unit number 5 ay nasa Concordia Elementary School, Barangay Concordia Sur, Nueva Valencia, Guimaras. At ang Unit 6 naman ay nasa F. Ralota Street, Poblacion, Danau City, Cebu. Yan. At para naman, updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, mga kasangbahay, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yun, at maliban sa ating mga na-share nating topics kanina, meron pa kaming something good na i-share para sa inyo. Panoorin natin to. Hindi kumpleto ang umaga kapag hindi siya kasama sa paghahatid ng good vibes at mahalagang impormasyon para sa ating mga kasangbahay. Ito, may magandang balita din tayo from Department of Transportation o DOTR at Maritime Industry Authority o Marina. Inilunsad na po kasi ang Sea-Based Service Contracting Program na tinawag na Lakbay Alalay ng Gobyerno o Layag Program. Ganito kasi nilang, o gusto kasi nilang matulungan naman this time yung mga shipping companies at mga pasahero ng mga barko na makabawas sa gastusin, lalo na at patuloy ang pagtaas ng petrolyo dahil sa kagaluhan sa gitnang silangan. For sure, yung atin pong mga kababayan ngayon, hindi na sila mahihirapan kung ano ba yung gagawin. Kasi may nag-guide po sa kanila dito po sa ating clinic at alam na po kung saan po sila talaga pupunta. Nagbabala naman
po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko sa pagkuha, pagbebenta at pagkain ng mga shellfish mula po sa Matarinaw Bay sa Eastern Samar at baybayang dagat ng Daram Samar. Matapos po yan na makumpirma ang positibo sa red tide sa mga nasabing lugar. Palagi rin siyang game pagdating sa kulitan at dance challenge kasama ang ating GMK tropa. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Hindi lang yan, dahil pati ang pagkanta ay hindi niya uurungan. Bukod sa pagiging isang mapagmahal na anak, isa rin siyang maaasahan at mapagmalasakit na kaibigan na laging handang umalalay at magbigay ng suporta sa mga taong nakapaligid sa kanya. Eh sino pa nga ba siya? Walang iba kundi si Celine Ang. At sa iyong special day, hindi papahuli ang iyong Good Morning Kuya family sa paghahatid sa iyo ng pinakamainit na pagbati. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagkakaroon ng isang kasamang tulad mo na laging handa sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, inspirasyon, maging sa iba't ibang serbisyo publiko at iba pang mabubuting layunin ng ating programa. Happy Sabbath Anniversary, Sis Celine Ang, from your UNTV and Good Morning Kuya family. Salamat po sa Diyos. Salamat po ako kay Kuya Daniel at kay Ate Arlene. Siyempre po sa mga kapatid at sa aking mga kapatid dito. Sa mga friends ko dito. At siyempre sa aking Ma'am C. Hello, Ma'am C. Salamat po sa Diyos. Kasi hindi ko alam na 4 na taon na pala ako nag-celebrate ng Sabbath dito sa Good Morning. Yay! Ba't mo sinabi mo kasi yan eh? Naalala ko sa Yeah. Salamat din po sa Diyos, syempre sa mga staff po natin dito sa Good Morning Kuya na nagtsatsaga sa amin araw-araw. At saka kay Kuya John. Prompter! Special mention, boss, ha? Love you, Kuya John. O, diba? Diba? Yun lang. At dahil dyan, thank you din, syempre, sa pag-aalaga ng aking skin sa Morph Aesthetics, where beautiful transformation awaits your top-notch solution on all your beauty needs. Visit their branches at Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. Follow their social media accounts to know more. Thank you, Ms. Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking Ma'am C. Hello, Ma'am C. Si Broski tuwang-tuwa kay Brad George. Kay Boss George. Pero ako naman po, mabati lang ako ng good morning sa Miranda's Reaction family, Victoria Hina family, at kay Go, kay Talan, kay Sam. Good morning! Yun, happy Sabbath ulit kahit ako yung unang-unang bumati sa advance. Ako nagulat ako, akala ko June 10, ba't June 8 may batian? 2 days ago, nabati ko At ayun po, maraming salamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy. Kung gusto niyo rin po na maging magandang hair niyo, punta lang po kayo sa kanilang mga branches. Meron po silang branch sa Angeles, Pampanga, sa Taguig, at sa San Juan. Natural One, ang number 1. Yes? Yes, Broski. May message kasi siya kay Ate Celine. Happy Sabbath Anniversary! Grabe sa ano, Yeah. sa seniority. Kaya pinag-uusapan natin ang tagal na, no? Ilan na ba? Secret! Ikaw bawal nagtatanong ng gano'n. Ay, bawal ba? Sorry. Ayun lang, binabati. Tapos na. Tapos na. Ayun na pala yun, si Ate Tini na Celine daw, talaga. si Tini na. Oh, greetings, di ba? Batiin naman natin yung aking dental clinic, Diva Dental Clinic and Dental Laboratory. Located sila sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. And meron din silang branch sa Shaw Boulevard, katabi ng Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. Pwede nyo rin silang kontakin sa kanilang mga social media accounts. Ayan. Maging hashtag Alagang Diva Dental na because we make it affordable for you. Happy Sabbath Anniversary, Ate Celine. And syempre sa friend ko rin kay Ron and kay Baby Gio. Happy birthday! Yay! Happy birthday! Maraming
June celebrants. Kasi parang bakasyon nata nun eh. Bakasyon pa nun. Kaya maraming... Oo, maraming kasabay. At dahil dyan, pagbati mula kay Tiri. Naalala mo pa yun. Ako, gumalaw pa yung Uy, ba't di ka bumati? Nangalin. Binati niya. Binati kita. Ako nga yung unang nagpaalala sa'yo kahapon pa lang eh. Di ba? Kung hindi kita ni-remind, di mo naalala ngayon yan. Nasabat mo. Hindi. Mas alala nga nun. Ay, Mas nauna pa nga eh. Wala pa nga. Pangalawa ako, second place ako. Pati dito may ranking. Nakikipag-compete eh, no? Competitive naman ang mga tao. Sabat. Yung prompter naman yung pabagal siya. siya naman yung mag-adjust. Hindi, Kala mo ah. hindi ka na ba sa iba mong babatiin? Parang di Tapos na, nag-greet na ako. Prompter, Ko na. prompter reveal. test. Patingin mo si Kuya George. Oh, mali mo. Boss George, good morning sa'yo. Lagi ka namin na dito, naaalala. Boss George reveal. Kanina kasi, one day. sinoutout niya kasi kaya tuloy, yung kamay niya kasi nasa cellphone, kaya di niya na-scroll. Kaya kasi shoutout. Limit kasi natin. Kuya George, Ginawa. bukas uli. Sige na, Sige na. mamaya tingnan natin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating fun-filled Wednesday morning. Wow, gumagana! Kita-kita rin bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning